Magandang araw mga kababayan. Nako po, biglang napahiya po itong mga miyembro ng Committee on Justice sa mga matitinding pasabog ni Congressman Erese. Una sa lahat, mga kababayan, alam naman natin na itong si Congressman Erese ay hindi po ito DDS. Pangalawa, itong si Congressman Erese ay mayroong hindi magandang experience noong panahon ni Presidente Duterte at paulit-ulit niya rin na nilalabanan itong war on drugs nung panahon ni Presidente Duterte at hanggang ngayon binabatikos niya rin ito. At siyempre, sabi niya nga, siya po ay certified dilawan. So alam natin na kalaban yan ng mga Duterte. Pero sa pagkakataong ito, mga kababayan, sa usapin po ng impeachment, siya po ay hindi pabor dahil nakikita niya na ang ginagawa po ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay hindi para maghanap ng pananagutan, kundi patahimikin, tanggalin ang sinumang mabigat na kalaban sa politika. O yan po yung ating panoorin dito sa naging pasabog ni Congressman Erese. The impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislator in the 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. Nako, tama po yun mga kababayan po natin, no? Yung kapalit ng pagboto nila sa impeachment ni VP Sara, itong paldo-paldo ngayong mga ito, yung delivery ng mali-malitang pera at yung suhol. Ngayon, mga kababayan po natin hindi pa nag-start yung botohan sa plenaryo. May lumalabas na nagkakaroon na ng negotiation kung magkano ba talaga ang presyo mo. At ang mga bumoto na 55 doon sa probable cause sa impeachment ni VP Sara, ngayon nga, nasa plenaryo na, no, ready na sa lunes na nila ito pagbubutuhan, ay nakatanggap umano ng 1.3 billion. Grabe, no? Kung ang taong bayan ay hirap na hirap, no? Sila naman, sarap na sarap sa kanilang pagkain dyan, sarap ng kanilang aircon, samantala yung ordinaryong Pilipino ay nagtitiis, tinitiis ang init kaysa sobrang mahal po ng kuryente. Ngayon, sila, ang sarap ng pagkain ng mga Pilipino, hirap sa pagbabayad ng buwis dahil po sa mahal ng bilihin din ngayon. Alright, mga kababayan po natin, tama yung sinasabi ni Congressman Erese. Hindi pa nga naimbestigahan yung mga allegation ng suhulan at maraming kumanta na kapalit ng impeachment ni VP Sara noong 19th Congress ay 150 million. Ang hindi pumirma, matek, walang pundo. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon na nadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocation sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan, at marami pa rin mga aktibo ngayon. In particular, in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo. In short, mga kababayan po natin, karamihan po sa mga bumoto sa impeachment ay may kaso po ng corruption. Numero 1 yan, si Luistro, Abante, Chihuahua. Lahat din sila may issue lahat ng corruption. Karamihan dyan. And mantakit yung mga kababayan po natin pananagutan, corruption ang allegation nila kay VP Sara. Saan ka makakita? Yung mga nag-iimbestiga ng corruption at ang kanilang iniimbestigahan ay walang ginawang corruption,
kundi mga fake allegation lamang. Pero yung mismong nag-iimbestiga yung nagbutuhan sa usaping corruption, ay may mga isyu ng corruption na hindi iniimbestigahan. So anong kapalit sa pag-impeach kay BP Sara? Yung hindi pag-imbestiga ng kanilang corruption, yung kanilang kaligtasan. Kaya takot sila kay BP Sara. Tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the 4 later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Yan ang ating abangan, mga kababayan po natin. Pero ang pagkakalam natin, kapag hindi ka bumuto sa impeachment, ngayon pa lang, ay wala ka ng budget. At kung nabigyan ka na ng notice na i-release na yung pondo mo at hindi ka bumuto sa impeachment, kansilado yan. Pero kung bumuto ka sa impeachment, may makukuha ka pa na karagdagan, marirelease pa yung iyong pondo sa iyong distrito o sa iyong mang party list. Ito yung matindi ngayon, mga kababayan natin. Dahil ang pera ng taong bayan, napupunta lang nga sa kurap, hindi sa serbisyo. Kita nyo naman, inamin nga mismo ng kalaban ni Erice na bumoto siya sa impeachment katumbas ng di umano'y ayuda na kanyang makukuha at magagamit niya sa eleksyon. O, ayan. Kasama yon sa mga kinasuhan ang kongresista na yon ngayon, mga kababayan po natin. Pero di ba parang tumahimik? Luistro. Ano nyo yung mga ano dyan? Yung mga makakaliwa. Ano nyo yung background kung bakit gusto nila may PCB Sara? Yung mga makakaliwa, takot na makonvict. Si Laila de Lima, takot na bumalik sa kulungan. Yung mga witness nila, kriminal, Madriaga, Trillanes, napakaraming skandalos yan, Trillanes. Si Chihuahua, nagpagawa ng mga building sa gilid ng kalsada. Marireview kasi lahat yan. Marireview lahat. Mababalikan yung kanilang mga ginawang issues, yung kanilang ginawang kontrobersya. Si, Abante, yung kanyang pagkapanalo, na hindi naman siya binoto ng tao, pero nakaupo siya. Lahat yan marirecall kasi may imbestigahan. Yung pagtago ni Luistro sa kanyang asawa, pwede kasi imbestigahan yan. Dahil abogado ka, tinago mo yung asawa mong kriminal. At marami pang iba. Marami sila dyan. At sasabihin natin na halos lahat sila na buboto sa impeachment ni Vivi Sara ay may isyo ng korupsyon. At ang isa sa pananakot ng gobyerno ni BBM, kapag ikaw ay hindi pipirma, hahalongkatin ang isyu mo ng korupsyon. At ikaw ay posibleng kakasuhan. Kaya yung sinasabi nilang 200 na yung mga kongresista na buboto sa impeachment, actually, hindi tayo nasusurprise yan. Alam na natin yan, na marami sila. Sapagkat pera ang kapalit sa impeachment ni BP Sara. Magkakalaman din sa Senado kung malalaman natin kung sino yung senador na pera-pera lang at kung sino ang senador na may paninindigan. Kasi kahit anong gawin nilang allegation kay BP Sara, kita naman na ito po ay talagang pamumulitika lang. Walang katotohanan ang lahat ng mga allegation yan. Galing na mismo sa isang kapwa nila, congressman. Maraming salamat.